Ayan, si Buddy na naman yung ating vlog ngayon mga kamix. So welcome to my vlog. May kunting i-share lang ako at para magkaroon kayo ng idea tungkol sa battery. Ayan, ang battery na to ay bagong bili ko lang nung for 1926. Bago lang siya. Ang pangalan pala nito ay M-Track Plus. So yung dating nakakabit dito ay Yokohama ang brand niya. So ang bili ko pala nito ay ang price nito ay nasa 4,550. Tapos ngayon tinitrade ko yung lumang battery ko, yung Yokohama. So nabawasan siya ng 400 dahil tinitrade ko yung battery. So ang nabayaran ko nito lahat ay 4,150. So bago na to mga kamix. Nagpalit ako, malakas naman yung charging niya. Good pa yung charging niya. Nagpalit ako ng battery dahil sa crank niya. So sa start niya mahina na. So paano ko siya nalalaman na mahina na mga kamix dito? Samahanin niyo ako. Papakita ko sa inyo. Dito. Yan. So nandito tayo sa loob. So ayan o. May voltmeter tayo dyan mga kamix. Ayan, nakita nyo yan? 13 volt siya. No, 13 volt. So ngayon, papakita ko sa inyo. So nagbabawas na, naging 12.9 na lang kasi nag-open tayo ng pintuan. Nakabukas na yung ilaw niyang ano. So dito, kuha natin yung susi para makalaman ninyo kung paano ko siya nalaman na palitin na yung battery. Ayan, nakauna yung susi. So nakita niyo yan, 2.6 ang voltahe ng battery. So pag ini-start ko yan mga kamix, dapat nasa 11 volts siya, hindi siya bababa. Start natin. Pansinin niyo tong voltmeter, magbabago yan. So nakita ninyo, pag start natin sa sasakyan, pumalo siya sa 11 point mataas. So ang nangyari kasi doon sa Yokohama mga kamix, so naka 3 years na din naman yun. O tingnan nyo yung charging nya, umabot ng 14 volts. So dati kasi, ayan, patay natin, good pa rin yung charging noon, yung battery na yun. Ang problema sa cranking. So umabot na siya ng 7. Ayan, 7 volts. Hindi na kayang mag-start ng sasakyan mga kamix. Dito mo malalaman na palitin na yung battery mo kapag mayroon kang ganito. Oh, mayroon kang voltmeter. Kasi sa charging, makikita mo dito kung good yung charging mo. Kapag gumagalaw itong 1 na yan, dapat hindi siya babagsak ng 12 o 12 volts kasi 12 volts yung battery natin, ano. So kaya napalitan ko ng battery mga kamix kasi yung start nya, yung cranking nya is nagda-down na. Umaabot na siya ng 7 volts, so hindi na siya kayang mag-start. Kaya bumili ako ng bago. So pero ang charging noon na is good pa rin. So tingnan nyo, uulitin ko. Ayan, 2.8. Nakauna yung susi. Ayan, nakailaw na yung ating ano sa dashboard. Pati ito nakailaw na. So 2.6. Start natin. Dapat hindi siya papalo ng ano, kasi bago to eh. So nasa 11 lang siya. Pero pag paluma na yung battery ninyo mga kamix, umabot kayo ng mga 3 years, is talagang babagsak yung cranking yan. So kaya magpapalit kayo. So ayan, 11.2. 11.2 yung cranking nya. So dyan mo malalaman na palitin na yung battery mo kapag mayroon kang ganitong voltmeter. So voltmeter mga kamix, ayan o, charging siya, gumagalaw yung dito niya mga kamix. So tingnan nyo naman, umabot siya ng 14. So maganda pa yung charging, maganda pa yung ating alternator. Patay natin, balik tayo dito. Kaya binibidyo ko to mga kamix kasi baka sakaling makatulong ako sa inyo sa mga, lalo na sa mga ano, sa mga old model. So kailangan natin ng ganun na voltmeter para malaman ninyo yung status ng inyong battery, kung goods pa ba, nagcha-charge ba siya, goods pa ba yung kanyang cranking, para hindi kayo matitirikan sa daan. Kasi kung hindi ko siya pinalitan mga kamix, ngayon bumiyahe ako sa malayo, pinatay ko ngayon doon yung sasakyan,
Tapos yung cranking niya is nasa 7 na lang, 7 volts. So hindi ko na mapa-start yung sasakyan. So ang pagkabit pala noong ating voltmeter mga kamix is mayroon siyang dalawang wire. Positive at saka negative. So dito mo lang siya irekta. Ayan. Positive at saka negative. Nakarekta lang siya dito sa battery mga kamix. Hanggang doon sa loob. Para makita mo yung battery mo kung goods pa siya. Ayan, sa mga lumang sasakyan, yung katulad nito, mga old model. So, kailangan natin yon, yung voltmeter. Malaking bagay yon, malaking tulong sa atin yon. Para malaman natin yung ating battery kung nasa magandang kondisyon pa ba. So, hindi na rin masama kasi naka 3 years din ako doon sa battery na yon. Yung Yokohama na brand. Hindi na rin masama. Kasi ang buhay ng battery natin is maswerte ka na kapag makaabot ka ng 4 years niyan. Dapat mga 3 years pataas. So, depende. Kung grounded yung mga sasakyan niyo, mabilis malubat. So, sinishare ko lang baka sakaling makatulong o magkaroon kayo ng idea para magkabit kayo ng voltmeter para makita ninyo yung voltahe ng inyong battery. Kung nagcha-charge ba siya, kung okay ba yung... Kasi ganito yan mga kamix eh. Isishare ko na lang din to sa inyo para mapansin, malaman nyo rin to. Ayan, katulad ngayon. Start natin ulit ano. So, tingnan nyo to mga kamix. Tumataas siya. Umabot siya ng 14 volts. So, kapag ginamitan kasi natin to ng aircon mga kamix is bababa itong voltahe niya. Tingnan nyo. On natin. So, naka-on yung aircon. Ayan, pansinin nyo. Naka-on. Ayan o. Nasa ano siya, bababa siya mga kamix kasi gumamit na tayo ng aircon, mabigatan na siya. Bababa yung load niyan. Pag iilawan pa natin yan, ayan, naka-on yung ilaw natin. So pansinin ninyo. So, nasa 13.4 ang ating voltahe ng battery. Naka-on na yung ilaw at saka naka-on na yung ating aircon. Ayan. 13.7. So hindi na masama yan. Dapat nasa ganyang voltahe talaga yan. Huwag lang bumagsak sa 12. So ayan mga kamix, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At sana nakatulong, nagkaroon kayo ng idea. Kung napanood nyo man ito, kung bago ka lang napadaan sa aking channel, ayun, pasubscribe na lang at pahit ng notification bell para updated kayo. Konting share lang. At sana makatulong sa mga may mga sasakyan. Pero itong sasakyan na ito mga kamix ay hindi po yan sa akin ha. Wala po akong pambili ng ganito. Ito po ay sasakyan ng papa ng aking partner, no. Inalagaan ko lang siya kasi nandito naman sa amin. So hanggang dito na lang tayo mga kamix. Thank you for watching.